So my dear friends, the moment you stop dreaming of driving and owning one of these cars is the moment you stop living. And my dear friends, para sa akin, ito yung pinnacle ng lahat ng sedan. Ito yung basehan kung bakit may mga Chinese luxury cars tayo na nakikita. And ito rin yung dahilan, my dear friends, pagdating sa kanyang technology, fuel efficiency, and sa kanyang sports styling. And if there's one thing I could describe Mazda 3 sedan, kung naghahanap ka yung tipong Asian version ni The Transporter, eto na yung car na yun, my dear friends. So alam nyo naman na big Mazda 3 fan ko. And kahit na anong generation pa yan, kahit na first gen, second gen, yung akin third gen, this is the fourth gen. Ngayon, my dear friends, when it comes to the design, may mga nabago talaga sa kanya, just like the front grille na dati-dati straight line siya, ito naka-honeycomb. Pero pagdating talaga sa disenyo at saka sa itsura, kahit na anong kulay pa yan, masasabi mo Mazda 3 yan kasi ubod ng ganda. At saka this is what they are trying to emulate, my dear friends, from a different perspective. Kasi sa tingin ko si Mazda kasi nagpauso or nag-revolutionize ng honeycomb grille sa mga sedan or hatchback. Meron siyang 4 na parking sensor sa may harapan with a camera in the middle of the logo. Sa likuran ganun din, 4 na parking sensor and may camera siya sa kanyang plate holder. And ganito na po kabago yung kanyang logo sa ngayon. Hindi ko na basa-basa mapapalitan to, my dear friends, kasi ayun, para siyang naka-aquarium na logo kumbaga, and kumikinang siya. LED wise, and kung nakita nyo naman, bumalaw po or nag-auto level yung kanyang LED projector lamp. Turn signals available, reflective kumbaga. May repeaters po tayo as per usual sa kanyang side mirror. Ang kanyang headlamp, ganito po tayo pag low beam. Grabe yan, liwanag din. And ang kanyang pass switch, siya na bahala sa'yo. Ganda. Panalo yung kanyang tsura for going to ask me. And sa likuran, tignan natin. Ayan. Bilog, stylish, sporty. Yun yung magugustuhan sa kanya. And ayan ang kanyang hazard light. Panalo. Brake light, panalo pa rin. Also in addition, if I get to own one, may stainless design kasi siya sa harapan. It projects luxurious kumbaga. And tignan nyo naman, machine gray, isa sa high-end nila na color, and maganda yung pagkakayari. Isa din sa nagustuhan ko kay Mazda, ayan o, sa kanilang front end, ganito po yung itsura niya. So parang may scoop siya kumbaga, and para sa akin maganda lang talaga yung itsura. Sunroof, and also may stainless din siya na part on this. Naka rain sensing wipers din tayo, which is panalo yon. And ito po yung makikita nyo sa kanyang likuran. May mga nakikita tayong Mazda back then na nilalagyan ng spoiler. Ito doesn't necessarily need one. Kasi kung titignan nyo, ayan, okay na, may hugis na siya na pang racy kumbaga and pang aerodynamics. And ang kanyang wheelbase, 2,725mm. Ang kanyang ground clearance, 150mm. It's 6-inch close to the ground, my dear friends. Ang kanyang bigat, 1,368 kilograms. Mas mabigat siya ng konti kay Fastback. Ito yung nagustuhan ko sa kanya. Pagdating sa kanyang engine, meron siyang 2-liter Skyactiv G, inline 4, 16 valves, dual overhead cam. Since naka 24-volt hybrid system to, mas malakas siya ng konti kay Mazda 3 Sport. Meron siyang 6-speed automatic, can be driven with paddle shifter. Ang kanyang power, slightly higher than the Sport. Meron siyang 164 PS output at 6,000 RPM, 213 Nm of torque at 4,000 RPM. And meron siyang integrated electric motor torque which adds 49 Nm. And of course, ang kanyang PS may additional 6.9 pagdating sa kanyang top end. 51 liters gas tank capacity po tayo. And dito proud si Mazda. If I'm not mistaken, they still hold the 26 km per liter record pagdating sa mga malalaking engine katulad nitong 2.0. Side skirt available din, and meron siyang 18-inch wheels. Naka Bridgestone po tayo na brand pagdating sa kanyang gulong. Ang size nito 215/45/18. Ventilated disc brakes po tayo sa kanyang harapan. Sa kanyang likuran naman, solid disc brakes po tayo with the aluminum paint finish sa kanyang kalit. Ito yung mapapansin mo talaga kay Mazda. Ayan o. It's low to the ground, my dear friends. Pang sporty talaga yung kanyang datingan. And ayan o. As being demonstrated by a 5'9" driver. Ayan po.
Massive shoutout kay Sir Don. Link in the description tayo. Siya yung sales dito. And kapag 5'9 ka, pasok ka rin ba sa passenger seat? Let's give it a check. Uy, pasok. There's not that much legroom nga lang. Pero matangkad kasi ang isang 5'9. Kaya para sa akin, okay na okay siya. Pasok na pasok pa rin kumbaga. Ayun o. Isa sa dahilan natin kung bakit paborito ko yung Mazda 3. Yung kanyang door handle ay napaka-seamless kapag ilalak or unlock mo. Anyway, this is unlock na. Pasok tayo. Ayan, sasambulat sa'yo pag ginignan mo yung speaker. Bose. Naka-leather wrap po tayo sa kanyang mga upuan with a stitching of black as well. And may minor contrast siya. Ayun naman, dito makikita nyo, it adds cooling kumbaga sa driver. Since no ng leather na mainit talaga. So, ayan. Cup holder available. And may available din siyang mga lalagyanan dito. So kung paglalagyan mo ng mga gamit, ayos lang. Sa kanyang passenger naman, ganun din. Ayan po, may cup holder and may paglalagyan ka ng gamit. Meron siyang 12 Bose speaker. And sa tingin ko, that's what the Japanese is boasting about on this car. Kasi Bose speaker, 12. Display, meron tayong 360-degree parking camera. So makikita mo talaga yan, yung mga madadaanan mo. And tutunog talaga yan. Like the other high-end Mazda, isa sa key highlight niya, isang kanyang radar cruise control. Kapag naka-radar ka, hindi basta-basta mamamatay yung cruise control mo kapag may sinusundan ka at saka nag-sudden brake or nag-slow down yung sinusundan mo. May control din po dito for your infotainment and ang kanyang knobs. Ayan, and ang kanyang mga control available naman po. If you're going to ask me, it's beautifully done. And tignan nga natin to. Meron siyang 12-inch display katulad ni Sport. And aside from that, wala naman masyadong pinagkaiba except this is a hybrid. Kapag hybrid kasi, mas matipid and more on economical side siya kumbaga. Meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Infotainment. Ayan, gas consumption, vehicle status available din. 2 cup holders on this part, cupping pang 7-Eleven, pwede. Rechargeable po tayo dito. And just in case na hindi ka satisfied, ayan o, pwede mo maisaksak yung phone mo dito to Type-C na USB charger. Wala lang, ayos lang. And to use this one, ayan o. So pwede mo rin buksan ng ganyan. Buksan mo all the way. O, diba? Love it. Black piano finish tayo dito. Natatakpan nga lang nila kasi it's not yet sold. And meron siyang dalawang driving mode, sport mode, at saka normal. Aside from that, naka-paddle shifter din siya. Yun yung binibida ko palagi pagdating kay Mazda. Kasi para sa akin, pang racy talaga yung datingan nito. And ayan, nakikita nyo ba yan? Meron siyang heads-up display so you don't need to look on this one. Pang racing yung kanyang datingan, kumbaga dire-diretso ka na ang nakatingin dito. Ang kanyang handle, naka-leather wrap din po. Pagdating sa kanyang display, may analog gauge sa kaliwat kanan. Sa kaliwa, RPM. Sa kanan naman, temperature at saka fuel gauge. Speedometer, nasa gitna, malinaw naman po. And naka-digital siya. Makikita mo dito yung kanyang kilometer per liter and ang kanyang range. And makikita mo naman ang kanyang odometer. Vanity mirror niya na umiilaw, available din. Iilaw talaga yan kapag binuksan mo to. Kapag i-close mo, magsasara din siya. So, dito din sa kanan din. Ganon din. Hindi rin pinagdamot. Makikita mo yan sa mga high-end talaga na Mazda sa ngayon. Ito naman, pwede mong ma-adjust manually. Ayan. And kapag bubuksan mo dito yan. Ayan o. So, kung tipid ka sa aircon, dire-diretso ka naman, pwede mong iwang nakabukas to. Dito, tignan natin kung... Uy, malaki. Malaki. Marami kang paglalagyan dito. Dito sa party na to, plastic, but beautifully done. Soft touch leather tayo on this part. Damn. Yung sensor available, pag papatayin mo, gaganunin mo siya. It has to be turned on kapag bubuksan mo ganun. Or pwede mo siyang i-auto hold kung gugustuhin mo. Dito naman, may i-stop po. May traction control off. And also, may parking off. And nakikita mo rin dito yung rear view. Ayan. Pinindot mo to. So, pindutin natin. O, diba? Balik siya. And sa may likuran naman, ganun din tayo. Leather wrap. Meron tayong air vent dito. And kapag bubuksan nyo to, ayan,
2 cup holders pag binuksan mo to sa gitna. Okay lang, panalo. To open this one, meron siyang button dito. Ayan po. Laki ang kanyang luggage, mas malaki pa ang kanyang luggage or compartment kaysa kay hatchback. Pero yun nga lang, kulob siya kumbaga. So wala tayong ibang masabi kundi nakakamangha lang talaga. And para sa akin, I wouldn't stop dreaming of owning a new Mazda 3. And kung hindi man lang Mazda 3, maybe the Miata. Let's Mazda the world, baby. Ang presyo ni Mazda 3 M Hybrid Sedan 2.0, 1,840,000 Philippine pesos. Meron siyang cash discount na 100k just in case you buy. So ayan, massive shoutout kay Sir Don for assisting me here. Massive shoutout sa Auto Hub Group here in Davao City for allowing me to vlog on their cars. So ayan, let me know in the comment section below. Marami pa silang naka-line up dito and katabi din nila yung Triumph. Link ko na lang din yung description kay Sir Jacob pagdating kay Triumph Lanang Davao City. Meron silang bagong dating, ang kanilang Street Triple R765. Ang presyo niya ayan. May na-explain sa akin si Sir Don. Hindi daw kasi base Sir Don. may na-explain sa akin si Sir Jacob. Kasi ganito na yung kulay ng 2025 model nila. Sa tingin ko base to, pero hindi pa rin siya base technically kasi ang presyo niya 524,000 Philippine pesos. It has the quick shifter din. Ayan no. And also, oh, gani. And also, ayan no, may cruise control siya. Ganito na kasi yung pinapromote nila, pero para sa akin, okay pa rin to kasi nga fan tayo ng black eh. Dito tayo. Pero ayan no, shoutout sa mga mahilig sa white. Street Triple 765R. Ayan, meron din silang white. Bago no? Ikaw mas how do eh. Ayan, massive shoutout kay Sir Jacob. In-explain talaga sa atin eh. Ito yung bagong dating nila, bago din na Tiger 660. Meron siyang anti-gravity. It means hindi ka basa-basa matutumba kapag magbabanking ka. And since bago siya, my dear friends, ayan o, titignan nyo yung button niya. Meron cruise control, meron siyang Triumph Shift Assist. Gusto nyo ng triple 900 Rally, available din sa kanila dito. So ayan, massive shoutout kay Auto Hub Group, Triumph Lanang, and also kay Mazda Davao City.